15 anyos na binatilyo, hinataw ng 2x2 at napatay ang nakaalitang 14 anyos. Mga tinaguriang batang hamog, mga batang snatcher na umaatake sa mga jeep, mga batang ginagawang drug courier, kabilang ng isang batang 4 na taong gulang. Sa kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang tulad nila na edad 15 taon pababa, walang pananagutang kriminal. Ibinabalik lang sila ng mga otoridad sa kustudiya ng kanilang magulang o kamag-anak. Ito ang gustong baguhin ng ilang panukalang batas na nakahain ngayon sa Kongreso. Mula sa 15 taon, nais ng ilang mambabatas na ibalik ang age of criminality sa 9 na taon. Target ng mga mambabatas, mapirmahan ito ni Pangulong Duterte bago magpebrero. Nagsimula naman talaga sa revised penal code yung 9 years old And it was later amended to 15. Now we're lowering again to 9. Hindi naman to kukulong Of course, there will be youth care facilities para i-rehab natin itong mga batang ito. May katulad na itong panukalang batas sa Senado. Ang PNP, pabor sa pagbaba ng age of criminality. Madami kaming na-encounter na mga involved sa droga ng mga syndicates na ginagamit itong mga bata. Magkakaroon to ng malaking deterrent for the syndicates. Tutol si Senator Kiko Pangilinan, grade 3 pa lang daw ang isang 9 na taong bata. Panahong natututo pa lang kung ano ang tama at mali. Bakit daw imbes na mga menor de edad ang pagtuunan, ang mga malalaking kriminal na nasa likod ng mga sindikato ang habulin, arestuhin at ikulong? Ganito rin ang sentimiento ng grupong Child Rights Network. Ayaw naming galawin yung edad. Actually, kung gagalawin man, dapat i-increase to at least 18, no, para age ng majority dito sa Pilipinas. So, non-negotiable sa lahat ng advocates yung below 15. Tutol din ang Commission on Human Rights. Ang dapat daw pagtuunan ng pansin ay ang pagtugis sa mga sindikato at pagtiyak na mapatawan sila ng mabigat na parusa. Sinisika pa namin kuna ng pahayag ang DSWD. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.